Dikdikang laban, diskarte at determinasyon ang ipinamalas sa naging labanan sa UNTV Volleyball League kahapon. Sa first game, malakas ang naging simula ng NHA Home Masters sa first set matapos agad nilang makuha ang maagang lead. Naging maaga pa ang kanilang depensa at nakasabay sila sa opensiba ng PNP Lady Patrollers, kaya napanatili nila ang kontrol hanggang sa dulo ng set para maipanalo ito sa score na 25-23. Pagpasok ng second set, agad namang bumawi ang PNP. Nakatulong sa kanila ang sunod-sunod na errors ng NHA na nagbigay sa kanila ng dagdag na puntos. Mas naging organisado rin ang galaw ng PNP sa floor at nagawa nilang ipanalo ang ikalawang set sa score na 25-19. Pagdating ng third set, idinaan ng PNP sa bilis ang kanilang atake. Bumalik ang steadiness ng kanilang laro at talagang sinubok nila ang depensa ng NHA sa pamamagitan ng mabilis na palitan ng bola at matitinding attacks. Pero hindi nagpahuli ang NHA at mas pinatibay ang kanilang depensa kaya't nagawa nito na muling dumikit sa score ng PNP hanggang sa maipanalo ang third set sa score na 25-22. Sa fourth set naman, kapansin-pansin ang pagod at pagbagal ng mga atake at depensa ng NHA na siyang sinamantala ng Lady Patrollers na muling umarangkada para tablahin muli ang laban sa score na 25-13 na nagtulak sa laro sa deciding set. Subalit dahil nasa panig na ng PNP ang momentum ng laro, nahirapan ng makabawi pa ang NHA. Naghalo ang intense defense at agresibong attack sa mga huling rally ng PNP at NHA. At sa huli, tagumpay na nakuha ng PNP ang kanilang panalo sa score na 15-12. Itinanghal namang best player of the game si Yam Porio matapos magtala ng 23 points mula sa kanyang 16 attacks, 4 blocks at 3 service ace. Yung experience namin ngayon, medyo mahirap talagang pinagdaanan namin kasi mga team malakas lahat. Kaya balat buto talaga kami para makapasok sa quarterfinals. Well, ito ang pinakamahirap na paghahanda namin sa quarterfinals, no? So, ito ang pinaka-crucial na laro sa UNTV. Isa namang matinding hamon ang hinarap ng PhilHealth Health Insurers kontra Comelec Suffragettes sa second game. Hindi maikakaila na isa sa mga binabantayang koponan ang PhilHealth bilang nangunguna sa team standings at wala pa itong naitatalang pagkatalo sa mga naging laban ngayong Season 4. Pero sa kanilang paghaharap ng Comelec, kapansin-pansin ang slow performance ng PhilHealth na malaking pagkakataon naman para sa Suffragettes na maagang kunin ang momentum ng laro. Sa first set, nagpakita ng matibay na kombinasyon ng depensa at opensiba ang Comelec na nagpanalo sa team sa unang set sa score na 25-23. Diretso ang pag-arangkada ng Comelec sa second set kung saan halos dinomina nila ang PhilHealth sa pamamagitan ng maagang lead at sunod-sunod na atake hanggang sa muling maipanalo ang second set sa score na 25-16. Isang panalo na lamang ang kailangan ng Comelec para makumpleto ang straight set victory. Subalit kitang-kita ang pagbangon at pagbawi ng health insurers. Nagpamalas ng mabilis na diskarte sa volleyball court. Bagamat sinikap ng Comelec na idikit ang kanilang puntos upang pigilan ang pag-arangkada ng kalaban, tagumpay pa rin naipanalo ng PhilHealth ang third set sa score na 25-18. Pagpasok ng fourth set, dikitan ang labanan sa mga huling minuto ng laro pero mas nangibabaw ang Comelec sa crucial plays hanggang sa makuha nila ang fourth set sa score na 25-23 at tuluyang naselyuhan ang panalo na siya namang kauna-unahang setback ngayong season para sa PhilHealth. Itinanghal namang best player of the game si Danica Jandroli matapos magtala ng 25 points mula sa 18 attacks, 1 block at 6 service aces. Well, siguro coming from a loss, eager lang siguro rin talaga kami manalo. From yung game namin against PNP, we did not play well. And instruction ko lang naman sa player ko is trabawin lang nila yung trabaho nila sa court. And yun naman, naging result naman is itong win. Sa naging laban naman ng BFE Lady Firefighters kontra MMDA Lady Spikers sa third game, naging mabilis lang ang facing ng laro at naging magaan sa BFP na talunin ang kanilang kalaban. Maagang nakuha ng BFP ang kanilang momentum
matapos na makuha ng mabilis ang dalawang magkasunod na set sa score na 25-8 at 25-9. Sa third set, bagamat malaki ang naipamigay na puntos ng BFP bunsod ng kanilang mga errors, hindi naman ito naging dahilan para makaabante pa rin ng malaki ang MMDA. Sa huli, tinuldukan na ng BFP ang laban sa score na 25-14 na naghatid sa kanila sa top spot ng team standing. Itinanghal namang best player of the game si April Baido mula sa kanyang 5 attacks, 2 blocks at 4 service ace na may kabuuang 11 puntos. So preparation moving finals, medyo mahaba pa kasi wala pa tayong schedule. So popokpok pa rin kami sa depensa. Yun yung pagpopokusan namin, depensa. Kasi sa DFA, 3 yung import nila, so lahat umatake. Samantala, sa formal na pagsasara ng preliminary rounds, laglag na sa winning column ang DENR Lawin Spikers at MMDA Lady Spikers. Habang nangunguna naman sa team standings, ang BFP Lady Firefighters na sinusundan ng PhilHealth Health Insurers, PNP Lady Patrollers, Comelec Suffragettes, NHA Who Masters, AFP Lady Gunner, Pag-ibig Fund Lady Smashers at DFA Emissaries. At sa pagbubukas naman ng quarterfinals, abangan sa May 27, Miyerkules sa Paco Arena ang panibagong set ng mga kupunan na maghaharap-harap. Sa first game, magtatagisan ang Pag-ibig Fund Lady Smashers kontra PhilHealth Health Insurers sa ganap na 12:00 ng tanghali, na susundan ng pagtatapat ng Comelec Suffragettes kontra NHA Home Masters ng 2:00 ng hapon. Tutukan ang paghaharap ng mga kupunan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.